Hello, hello, Sagittarius Collective. Ako po ito si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong April manifestation and what to expect reading. So alamin po natin ang mga dapat mong abangan para sa buwan na ito tungkol sa iyong manifestation. But first, mga mahal ko Sagittarius, ihanda mo na ang iyong isang tanong para sa ating isang tanong, isang sagot. Mamaya, sasagutin ko po yan. So, wait nyo lang sa dulo ng ating reading. Okay? Let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay po natin kay Sagittarius ang mga mensaheng dapat nilang malaman for today. Inhale and exhale. Your cards for the month. Beautiful. Napakaganda. So mga Sagittarius, siya nga pala, thank you po sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads, sa lahat po ng mga nagla-like, nagko-comment, and especially po sa lahat po na patuloy na sumusuporta mula simula hanggang dulo ng bawat uploads po natin dito sa YouTube. So thank you po for loving, appreciating, continue liking, continue commenting, and continue not skipping the ads. Thank you po. So, in the background of your reading, meron kang the Nine of Pentacles. This month, tinatawag ka ng iyong spirit guides, Sagittarius, to really enjoy your life. Okay? Nakita ko dito, sabi ng iyong spirit guides, may mga bagay na panahon na para tumayo ka sa sarili mong paa, to have your own money, to have your own income, to have your own ipon, nang sa ganun, hindi mo na kailangan pang dumepende sa ibang tao pagdating sa mga bagay na gusto mong bilhin. Okay? Para kahit anong oras, para anytime na meron kang gustong bilhin o pundaran o kunin, kayang-kaya mo siya on your own. Tinatawag ka ng yung spirit guides to begin your life, to achieve your greatness. Meron kang mga tinatayo ngayon, baka ngayong buwan, balak mo magtayo ng sarili mong negosyo, sumali sa mga bazaar, alam yung mga nakatolda ng mga pagkainan sa isang mahabang street. Meron ka bang balak gawin yung ganon? So, this is really a great time for you to really build your own empire and have your own financial independence. Okay? Especially in your core energy, talaga namang nanggaling ka sa isang mabigat at mahirap na aspeto ng buhay mo. Example, noon, puro utang, puro kawalan ng trabaho, kawalan ng pera, and you feel like hindi ka makaahon na ahon, no? Parang nalugmok ka na sa lahat ng pain, suffering na dinanas mo before, di ba? Pero sabi dito ng yung spirit guides, merong bagong darating, merong bagong pag-asa, merong bagong opportunity na kailangan mong kunin, no? Akala mo ending na eh. Akala mo wala na to, talo na to. Ayoko na, suko na ako, wala na eh. Kahit anong pilit ko, wala na. Pero kaya pala hinayaan ni God na mawala iyon, matanggal iyon, matapos yun sa buhay mo. It's because something new is coming for you. Kaya, importante dito, Sagittarius, to really baguhin mo yung pananaw mo. Hindi ka patalo, hindi ka loser, hindi ka luhaan. Dahil may bagong araw na darating, may bagong pagkakataon na darating na magpapabangon sa'yo. Okay? Ten of Swords, the Eight of Cups. Yes, layuan mo na. Iwanan mo na yung aspeto ng buhay mo na yan na hindi ka na masaya. Hindi ka na nga masaya, nandyan ka pa din. Malungkot ka na nga, nandyan ka pa din. Naghihirap ka na nga sa estado na yan, nandyan ka pa din. No? Hanapin natin, ibangon natin ang ating sarili. Nang sa ganun makuha natin yung abundance, luxury, heaven on earth sa buhay natin. Di ba? So, kayang-kaya mong ibangon ang sarili at magkaroon ng financial independence kung may kahandaan ka talaga ngayon na umalis sa alam mong hindi ka na masaya or sa alam mong wala ng pagbabago. Karapatan mo at deserve mong mahanap yung kaligayahan and abundance sa buhay. Kaya, time out for you to make a move talaga. Okay? So, Sagittarius, since ito ay manifestation reading, ano yung mga bagay na gusto mong i-manifest this month? Naku, ilagay mo na yan. I-comment mo na yan sa baba nang sa ganun magkatotoo. Okay? In the area of what's blocking, ano po yung humaharang sa inyo, Sagittarius, this time? Sa pagtupad ng manifestation mo, you have the Tower card. Takot ka sa pagbabago. Takot ka na baguhin or i-overhaul. Takot ka sa mga changes in general.
Gusto mo kasi lagi hawak na hawak mo, gamay na gamay mo, kontrolado mo. No? Pero ngayon, sabi ni Spirit Guides mo, things need to change para ma-realize mo yung independence mo at maitayo mo na yung mga dapat itayo. Hanggat daw hindi to nagbabago, hindi ka kikilos eh. No? Hanggat hindi mo na-realize na dapat nang tanggalin yan, dapat nang iwanan yan, dapat nang baguhin yon, hindi ka kikilos. So sabi dito, let things change. Let things dissolve. Hayaan mong matanggal yung dapat matanggal para tunay mong makita kung ano yung para sa'yo. Okay? Tower card, the Empress card. Okay. Sabi dito, you need to focus more this time on yourself, especially on something that is changing. Sabi, kung ano yung initial mong plano, maaari pa magbago yan. Kaya do not stick on one plan only. Okay? Meron kang linya or meron kang gustong gawin, pero hindi sa lahat ng pagkakataon, yung linya na yan, magagawa talaga lahat yan ng perfect na perfect. No. Because may mga changes na dapat mong daanan para baguhin or tawag dito, i-revamp or re-edit yung plano na yan. Okay? Pero importante dito, gumagalaw ka pa din. You continue working on it, you continue processing this hanggang sa matumbok mo yung pagpapanganak ng product na ito o ng bunga na ito. Pero sabi, daanan mo yung changes. Huwag mong kontrolin, huwag mong pigilan kasi hindi mo kaya yon. Kailangan dumaan ka, maging flexible ka, mag-adjust ka, no? Nang sa ganun, maipanganak mo pa rin yung product na gusto mo sa kabila ng pagbabago. Okay? Importante yan for you. So, Sagittarius, saan po kayo nanonood ng ating reading for today? Comment down below. Taga saan po kayo? In the area of what you need to do, ano yung mga dapat mong gawin ngayon? Mag-research. Research, research, research. Especially, pabangon ka pa lamang, umaalis ka na sa estado na yan, syempre, maghahanap ka ng mga bagong pintuan. Yung mga bagong pintuan na yan, kailangan mo munang i-check kung legit ba or hindi. Example, you are now wanting to apply para sa isang trabaho sa New Zealand. Syempre, maraming agency, di ba? Maraming nag-o-offer. Pero kailangan mo pa rin tingnan, alin ba dito ang totoo? Alin ba dito ang legit na hindi ako mapapahamak? Okay? Panahon to para isipin yung action and consequences. Dapat iniisip mo kung ano kayang epekto nito pag ginawa ko ito. Ano epekto nun kapag ginawa ko yan? Kaya importante, inaalam mo muna kung ang pupuntahan mo at gagawin mo ay ligtas ba or legitimate. Okay? Example, kontrata, agreement, meron kang kliyenteng kausap, no? Kailangan siguraduhin mo na lahat ng sinasabi nila, lahat ng ginagawa mo ay totoo. At hindi ka mapapahamak in doing so. Okay? Sabi dito, kung meron kang career move o balak mo magtayo ng sarili mong negosyo, kailangan lahat ng permits, lahat ng kontrata, lahat ng papers, ihanda mo na. Para walang antala at talaga magkaroon ka ng gradual and smooth sailing na andar sa gagawin mo na ito. Okay? Sabi dito, bigyan mo ang sarili mo ng hustisya. Sa kabila ng mga natapos before, sa mga painful things before, ngayon panahon na to para dalhin mo sa sarili mo yung hustisyang pinagkait sa'yo before. So now, begin to build your life, build your empire na talagang nasa solid ground at meron kang basehan. Okay? Justice card, the High Priestess. Yes, sa kabila ng mga tanong, huwag kang makontento sa kalabuan ng bagay. Itanong mo, kumpirmahin mo, lakarin mo, no? Tawagan mo to make sure na yung mga questions mo ay may sagot. Hindi pwedeng kikilos tayo ngayon ng pabara-bara or hindi pinag-isipan. Kasi baka masayang ang oras, masayang ang pera, masayang ang pagkakataon. Kaya bago tayo gumalaw, yung malabo, sagutin muna, kumpirmahin muna para meron kang panghahawakan. Okay? In the area of what you need to focus on, you have the Death card. You need to focus on the endings. May mga bagay kang dapat nang tapusin, putulin, mga bagay na dapat nang tigilan. Siguro ito yung mga self-pity, no? Feeling mo victim ka palagi, kaya wala kang magawa, feeling mo kailangan may darating pang ibang tao para tulungan ka. Well, in reality, ikaw dapat ang magpapabangon sa sarili mo, no? So, wag mo nang indahin pa yung kinalugmukan mo. Panahon na to para tapusin yan at magsimula ulit, no? Huwag kang matakot sa pagsisimula. Huwag kang matakot na to go back in zero.
Okay? Because things needs to eventually go on in a cycle, 'di ba? At nandito ka ngayon sa simula ng bagong cycle. Kaya huwag katakutan yung mga nawawala, natatapos, nag-ending sa buhay mo kasi gradually kailangan 'yon na mag-end para magsimula na yung bago. Okay? Especially sa mga pag-ani mo ng magandang buhay o magandang pagkakataon sa life mo, hindi daw 'to mangyayari kung wala kang kahandaan na tapusin na yung mga mali sa life mo. Death card, Seven of Pentacles. Yes, meron ka daw pilit hinihintay na hindi nakahintay-hintay. Kasi sobrang paghihintay mo, nababagot ka na dyan. Parang nabagoong ka na dito, di ba? Parang nasayang yung oras mo kakahintay na wala naman pala. Sa panahon talaga para umalis na or lumipat na sa iba or maghanap na ng bagong dapat mong pagkaabalahan dahil itong hinihintay mo na ito ay wala nang kahintay-hintay. No? Be confident in yourself na okay, yung hinihintay kong pangako sa akin ng trabaho o ng taong ito, okay na, sige, hindi ko na asahan yan kasi laway lang naman yan. O kaya, yung naipangako sa yung isang bagay, akala mo darating this week pero 3 buwan na nakakalipas. So, panahon to for you to end the waiting game and let's move forward for something new na maaring mas worthwhile pa ng oras at atensyon mo. Okay? In your fortune, in what's coming in rather, meron kang vast vistas, expand your horizon. Yes, lawakan mo ang mundo mo, lawakan mo ang mga mata mo, ang pananaw mo, para makita mo na tong ending na ito ay hindi talaga katapusan. Meron pang darating na bago, basta lawakan ko lang ang perspective ko, makikita ko yung mga pintuan na pwede para sa akin. Kumbaga, hindi ka nakalugmok dito, meron pang bagong mga pagkakataon na pwede kong yakapin, puntahan, angkinin. No? So wag mo isipin lagi na dead end na. No. There's something so much more for you. Especially here, in the area of what's coming in, meron kang the Four of Cups. Si Four of Cups sinasabi dito, Sagittarius, ng iyong spirit guides na huwag ka nang manghinayang pa sa mga bagay na akala mo iyong-iyo before. Love life man yan, gamit, or pangarap, or career path. Akala mo doon ka forever, pero you realize things must end. Kasi hindi ka na masaya, or hindi na okay, baka toxic na, baka hindi na swak sa current life mo ngayon, di ba? So lagi mong isipin na kung ano man yung mga nawala, kung ano man yung hindi para sa akin, hindi talaga para sa akin yun. And God is protecting me from something na hindi ko alam. Okay? May darating po dito na bago sa buhay mo. Maaring bagong love life, bagong opportunity, bagong pintuan na maaring magpaangat ng iyong kaching-kaching moving forward. Pero ramdam ko dito na para bagang ayaw mo i-accept. Ayaw mong bigyan ng chance. Kasi nga, choosy ka pa ngayon or masyado ka pang nag-grieve or nagluluksa doon sa mga nasayang or nawala. Pero sabi dito, wag mong sayangin yung pumapasok, yung mga chances, dahil ito yung path mo talaga for kaching-kaching and solid financial independence. Four of Cups, the Tower card. Okay, 2 beses tumabas si Tower, talaga namang things are changing. Kapag daw tinanggap mo itong bagong pagkakataon na ito or bagong grasya na ito, dito magsimulang magbago ang lahat. From dismaya, from kalungkutan, from pagluluksa, to rejoice, to power, no? To gaining more and more sa buhay. Kaya huwag mong sayangin yung mga dumarating na chances. Maaring yan na pala yung bala para magpabago sa buhay mo. Okay? For the better. So huwag magsayang ng chance. Bigyan mo lang ng try, no? Try mo lang. Open yourself for the possibility. You may see na baka yan na pala yung para sa'yo. Okay? In your divine messages, meron kang be bold and make the first move. Panahon to para humakbang, kumilos. Sabi ko nga sa'yo, ikaw dapat ang unang babangon. Hindi ka kailangan maghintay ng ibang tao para ibangon ka. You need to make that first move. Okay? In your divine messages, yes, you have the full card. Dapat ikaw ang unang hahakbang. You need to take a risk. You need to gamble. You need to sumugal sa buhay, no? Kailangan talaga hahakbang ka ng may tapang, ng may kumpiyansa at may fighting spirit na time na for me to start this, time na for me to begin this. Because kung wala kang lakas ng loob, walang magbabago.
Lahat ng bagay ay nakukuha sa pagsugal sa buhay or pag-try. Kahit na hindi ka sure, kahit na hindi ka sigurado or walang kasiguraduhan, yung laban mo na ito o pagsugal mo na ito ay merong patutunguhan. Okay? So, wag matakot na mag-try. The full card, the Two of Swords. Yes, you need to make a choice. Kailangan ngayon, habang nag-uusap tayo Sagittarius, kahit paano, handang-handa ka nang mag-decide sa mga bagay na dati, pilit mong iniiwasan. Pilit mong ina-avoid, tinataboy. To the point na lalong tumatagal yung dating ng manifestation. Now, prepare yourself. Tell yourself na, sige, ready na ako. Mamimili na ako para makalarga na. Okay? In your fortune, meron kang 3 affairs with your family. Panahon daw to communicate with your family, bond with your family. Kung malayo ka po sa pamilya mo, internet. No? Malaking tulong ang internet para makipag-bond o makipag-communicate. Kailangan ka ng family mo now. You also have broom, new home, new attitude. Wow! Sa mga nag-manifest dyan ng bahay, this is your sign. Congrats po. Another message, meron kang wealth. Kayamanan. Meron daw pong sudden wealth or paglago ng kaperahan, ng ipon, ng negosyo, ng trabaho para sa'yo. Kaching-kaching. Congrats po. Another message, goldfish, increase in material wealth or spiritual growth. Lalago talaga ang kaperahan, ang iyong pananampalataya, titibay din, lalago din yan. So napakalaking bagay ito para sa buhay mo this April. Okay? In your fortune, meron kang the Two of Pentacles. Panahon talaga to para timbangin. Okay, Sagittarius? You have the Two of Swords and the Two of Pentacles telling you you're on the right path, you're on the right direction. Nakatadhana lahat ng ito, aligned na aligned ka sa higher self mo. Kaya do not doubt yourself. Okay? Two of Pentacles in your fortune area. Sabi dito, panahon na para balansehin ang buhay. If you're working hard, you should also play hard. No? Hindi pwedeng nakatutok ka lang sa trabaho, sa negosyo, sa career. Kailangan may time ka rin for yourself, to have fun, to go out, kumanta ka sa videoke kung ayaw mo gumastos. No? Bigyan mo ng time ang sarili mo para balanse ito. Okay? Many of you nanggaling sa isang mahirap na sitwasyon. Ngayon parang unti-unti nang umaayos at relax na relax ka na sa buhay mo this time. So, makakaasa ka ng pagbalanse ng buhay sa mga times na ito. Two of Pentacles, the Four of Swords. Yes, panatag ka na. Relax ka na. Yung dating hirap na hirap ka sa schedule mo, hirap na hirap ka sa mga ginagawa mo, sunod-sunod, sabay-sabay. Ganon din yung problema before. Ngayon, hindi na. No? Ngayon, kayang-kaya mo nang panghawakan yung mga importante na hindi ka pagod, na hindi ka burnout, hindi ka puyat. Everything now starts to becomes easier, no? At makapag-relax ka na, panatag ka na sa mga ginagawa mo. Congrats po. Okay? Sa future mo, meron kang the Lover's card. Si Lovers dito, Sagittarius, sinasabi dito na in the near future, kailangan kung ano man tong ibibuild mo, kung ano man tong isusugal mo at balak mong gawin this time, panindigan siya. No? Kailangan na masigasig ka pa rin, araw-araw kang kikilos, araw-araw kang gagawa. No? Kung kailangan ka dyan ng 7 a.m., nandun ka everyday ng 7 a.m. Commit, commit, commit. Nang sa ganon, bumalik sa'yo yung magandang resulta ng susugalan mo na ito. Okay? Lover's card. The Five of Cups. Okay. Dahil niyakap mo yung bagong opportunity, dahil pinanindigan mo siya, talaga naman makakabitaw ka na sa negative energy ng past. Okay? Sabi dito, you need to let go talaga of what happened before at panindigan mo na lamang itong bago mong yayakapin o bago mong choices kasi ito talaga yung magdadala sa'yo independence, financial assurance, financial freedom, and building your empire. Aanihin mo yung mga gandang resulta sa lahat ng pinaghirapan mo ngayon. Kaya commit, let go, and embrace something new na dapat mo talagang panindigan for a very long time. Okay? Ang missing puzzle piece sa buhay ni Sagittarius para sa buwan na ito, you have the Seven of Wands. Sabi dito, tinetest ka lang ni universe sa kung hanggang saan ang kaya mong gawin para panindigan ang iyong mga action this time. Example, you want to build that negosyo. You want to start that job. You want to create this project. Kailangan talaga dire-defend mo yan. Pinapanindigan mo,
kinocommit mo, no, to make sure na mapatunayan mo sa lahat ng tao na, ay, seryoso si Sagittarius. Ay, talagang gustong-gusto niya. You need to prove kay universe na gusto mo talaga to. Na ready ka to do the responsibility and the obligation para makuha siya. No? Panahon to para patunayan sa kanila na tama ka, na panindigan mo yung desisyon na yan, at kapitan mo siya hanggang sa maipanalo mo. Syempre, along the way, maraming mga tao ang hindi ka papaniwalaan, ililibakin ka, or aapihin ka, or aapakan ka. Pero dapat dito, taas noo. Ipakita mo na hindi ka papayag na ganon-ganonin ka. And you will stand your ground, and you will prove to them na kung ano man tong gusto mo makuha, kayang-kaya mong kunin. Okay? Panahon to para talagang to show everybody na I can now stand on my own 2 feet at ibangon ang sarili ko at itayo ito. Okay? 7 of Wands, the 9 of Pentacles. Yes, siya din. Sabi niya, kayang-kaya mong payabungin ang buhay mo, kayang-kaya mong maging mayaman, successful, makuha yung mga gusto mo. Basta panindigan mo lang ngayon yung action mo. Kasi yan na magdadala sa'yo sa tunay na tagumpay at tunay na kaginhawaan sa buhay. Okay? Yung pag-unlad, pagyaman, kaya yan. Basta ngayon, kung ano man ginagawa mong bagong simula at pagsugal, panindigan. Para dire-diretso, makarating ka dito. Okay? Good luck po and congrats. So, Sagittarius, close your eyes. Concentrate on your question. Sasagutin natin yan. Okay? Just focus on your one question. You have the 3 of Swords, the 3 of Pentacles, and the Tower card. At the bottom of your deck, meron po kayong the Page of Swords. Okay. In your question, naghihintay ka ng sagot. Naghihintay ka ng tawag, konfirmasyon, or kasiguraduhan. Kaya parang nasa limbo ka ngayon, nakabitin ka, no? Nakabitin ka sa mga resulta or sa mga gagawin mo. And you're just waiting for the right thing to do. You're waiting for the confirmation na sana ipakita sa akin, sana ibigay sa akin, sana masagot na para alam ko nang gagawin ko, kung itutuloy ko ba o hindi. No? Your spirit guides are telling you things are about to change. May mga pagbabago ang mangyayari tukol sa question mo at kailangan mo ng tulong ng ibang tao. Dahil masyado nang masakit, masyado nang mahirap, masyado nang nakaka-stress, nakaka-worry, kumbaga. And while you're trying to understand what's happening, while you're trying to understand or to come up on the best way solution para makalagpas ka dyan sa question mo, sabi dito, panahon muna ito, Sagittarius, to really relax. Huwag mo nang madaliin yung mga bagay-bagay kasi nagbabago pa siya. Parang dumadaan pa siya sa chaos, sa gulo, sa problema. Parang huwag mo daw munang pilitin na madiretso or makuha. Kasi magulo pa. No? Hayaan mo daw munang mag-settle down yung gulo, mag-settle down yung ingay, yung chaos, or hayaan mo munang maghilom yung mga nangyari, no? Bago tayo mag-isip ng bagong paraan and work with these people. Kasi parang masyado pang mainit ang lahat. Masyado pang hindi sigurado or malabo pa, parang ganyan. So ngayon, sabi dito, take time muna to yourself. No? Magkaroon ka muna ng time para ihanda ang sarili, klaruhin kung ano yung mga dapat klaruhin, na parang ano ba nangyari doon? Ano ba dapat kong gawin? Ano ba yung dapat ko munang malaman? No? So sa pahinga mo ngayon, take time to really heal and study what happened and what you want to do forward. No? Hayaan mo munang magbago ang lahat, hayaan mo munang gumulong yung proseso or gumulong yung buhay. No? Huwag ka munang mag-decide muna. Sumama ka muna sa mga taong ito na maaaring magpaunawa sa iyo kung ano nangyari, maaaring magpalinaw sa iyo kung ano ba talaga yung mga prosesong dapat mong pagdaanan, because these people will help you heal and will help you navigate itong magulong aspeto ng question mo. Kaya kung ang question mo yes or no, the answer is no. No muna. Muna, hindi ito permanente, okay? For now, no muna dahil marami ka pang dapat maintindihan sa mga nangyari. At dahil magulo pa, hindi ito great time to make a move, okay? Time to bond with people that will appreciate you, that will understand you, that will help you para makaalpas dyan. So ngayon, huwag ka muna mag-decide. Kailangan mo muna itong pahupain at paplansyahin in divine timing, okay? So, pinoprotektahan ka ngayon kasi nga hindi pa talaga swak lahat-lahat.
So may right timing para dito, yun ang hihintayin natin. So next time, balik ka dito, itanong mo ulit yan, maaring magbago na yung sagot sa'yo. Okay? Sa Sagittarius, ito po ang inyong isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang inyong April manifestation and what to expect reading. Saan po kayo nakaresonate? Comment lang po kayo below. Babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Sagittarius today. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.